So dako po tayo sa ating Sunday School at ang ating pong Sunday School lesson ay hango po mula sa librong Grasping God's Word. At ating pong titingnan yung unang bahagi at ito po ay tumutukoy sa nagbibigay ng pamamaraan kung papaano natin dapat basahin ang ating Biblia. At ang chapter 1 po ay tumutukoy sa pagsasalin o yung tinatawag po nating Bible translations. At doon po iikot yung pong ating pag-aaral ngayong oras na ito para po sa ating Sunday School tungkol sa Bible translations. Ang chapter 1 po ng Grasping God's Word ay sumusuri sa buong usapin ng pagsasalin ng Biblia. Meron po tayong mga tanong na masasagot, hopefully sa biyaya ng Diyos. Unang tanong ay paano natin nakuha ang ating English Bible? Ikalawa ay ano ang dalawang pangunahing pamamaraan sa pagsasalin? At ang ikatlo po ay alin sa mga ito ang pinakamainam na salin? So mahalaga ho ang pagsasalin dahil hindi ho ito maiiwasan eh. Yun ang pagkakaroon natin ng translation. Kasi po ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili at inatasan ang kanyang bayan na ipaalam ang mensaheng ito sa iba. So ang commandment po o ang utos po ng Diyos sa mga nakakaalam ng kanyang salita ay hindi lamang ito sarilinin kundi ibahagi sa ibang mga tao. At hindi po lahat ng tao ay nagsasalita ng iisang lengguwahe. Kaya po nandoon po yung pangangailangan para sa pagsasalin o yung tatawag po natin nga na Bible translation. Maliban na lamang daw po kung ang lahat ng tao ay handang matutong magbasa ng Hebreo at Griego. Yun po kasi yung original na mga wika ng Biblia. So kung kayo po ay willing na lahat ng tao sa buong mundo, ang una nating magiging mission ay turuan silang magbasa at mag-aral ng Hebrew at saka Greek na lengguwahe, hindi natin daw po kakailanganin ng pagsasalin. Pero dahil alam natin na mas madali yung pong mag-adapt dun sa lengguwahe ng mga bansa o mga nation kung saan ipapangaral ang salita ng Diyos, so nandoon po yung pangangailangan ng pagsasalin. At hindi po ito simpleng bagay. Kailangan po natin mga Kristiyano, tayo na mga Kristiyano, ng mga mananampalataya, ay pagtuunan din ito ng pansin. Dahil mahalaga nga po ito, dahil tinutukoy natin, ang pinag-uusapan natin dito ay ang paghawak ng salita ng Diyos. Ang pakahulugan po ng salitang pagsasalin ay simpleng paglilipat ng mensahe mula sa isang wika patungo sa ibang wika. Yun po ibig sabihin ng pagsasalin. Yung mensahe sa original na lengguwahe ay ililipat sa ibang wika o ibang lengguwahe. So mula po sa original na Hebrew at saka Greek patungo sa English, o di kaya naman po ay mula sa original na Hebrew at Greek patungo sa Filipino. No, ganun po yung pagsasalin na dapat po ay mapapanatili yung mensahe ng salita ng Diyos. Dahil ang pinag-uusapan po natin dito, again, ay ang salita ng Diyos. Magkamali ang pagsasalin ng mensahe ng salita ng Diyos, magiging mali ang pagkaunawa ng mga tao tungkol sa mensahe na nais sabihin ng Diyos sa kanila. At kung merong maling mensahe ang maisasalin sa ibang wika, hindi magiging epektibo ang salita ng Diyos para sa bayan na iyon. Kaya po mahalaga na tayo po ay nagkakaroon ng kaunawaan pagdating sa pagsasalin. Ang mga salin ay mahalaga upang maunawaan ng mga taong nagsasalita ng ibang wika bukod sa Griego at Hebreo ang sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. Ngayon po, paano tayo nagkaroon ng English Bible? Kung niyo pong doon po, ang nagsulat po kasi ng Grasping God's Word ay Amerikano. So, dito ay binabagtas niya kung paano na isalin ang original na mga kopya ng Biblia sa Hebrew at Greek patungo sa English. Pero, syempre, may direktang aplikasyon po ito sa atin dahil naisalin din po ang salita ng Diyos sa Tagalog.
Kaya nga po meron tayong nababasa sa Tagalog at kaya po meron tayong naifa-flash sa screen natin dito sa iglesia na nasa Tagalog. Pero sundan po natin kasi una hong naisalin ang salita, ang Biblia, bukod sa Latin, sa English, yung common at modernong lengguwahe, bago sa Pilipino. So paano daw po tayo nagkaroon ng English Bible? Sabi po sa libro, dahil ang Biblia ay hindi original na naisulat sa Ingles, mahalagang maunawaan natin ang proseso na ginamit ng Diyos upang makarating sa atin ang Bibliyang nasa wikang English. Maring ilan po sa atin dito ay first time yung malalaman na hindi pala English ang original na lengguwahe ng Bible. Ano ho? Dahil nga po ang original na lengguwahe ng Bible ay Hebrew at Greek, yun po yung mga naunang salita kung saan doon nangyari na ang Diyos ay magsalita sa kanila. At ang mga propeta noong mga panahon na yon ay ito ang wika nung isinusulat nila ang banal na kasulatan. Meron po akong nilagay diyang chart na nagpapakita ng proseso ng inspirasyon, transmission, pagsasalin at interpretasyon. Sana ho malinaw dyan sa inyong kopya. Yung chart, nasa medyo kaliwang bahagi ho sa baba ng atin pong paano tayo nagkaroon ng English Bible. So kung titingnan niyo po dun sa chart, nauna ang lahat, saan po? Divine author. Ibig sabihin po niyan, ng salitang divine, yan po ay pang-uri na ginagamit sa Diyos, na ang nagsimula, ang unang pinagmulan ng lahat ng bagay na nakasulat sa Biblia ay ang Diyos. Sa Kanya po ito nagsimula, sa Kanyang isip at saka po sa Kanyang bibig. Pagkatapos po noon, ito ay naipasa dun po sa mga tinatawag nating human author, mga tao na ginamit ng Diyos para isulat ang Biblia. Ano? So ang atin pong Biblia ay hindi lamang po nagmula sa tao, ito po originally and ultimately ay nagmula sa Diyos. Kaya po yung mga may encounter ninyo, yung mga sumasalungat sa Biblia, nagsasabing, sinulat lang naman yan ng tao. No? So ngayon po, kaya nating sagutin na hindi po tao lang ang nagsulat ng Biblia. Originally and ultimately, nagmula ang lahat sa Diyos. At kung titingnan nyo nga po yung nasa kaliwang bahagi ng chart, makikita nyo po yung salitang inspiration. Nakita nyo po ba yan? Inspiration. Sa loob ng inspiration, meron tatlo, divine author at saka human author. Na ibig sabihin po ng inspiration diyan, hindi na motivate lang yung mga tao na magsulat, kundi ang lahat ng kanilang mga isinulat ay nagmula at ginabayan ng Diyos. Nagmula sa Diyos at ginabayan ng Diyos habang sila ay nagsusulat. Ito nga po yung tinatawag natin sa ating New Testament text na hiningahan o kinasihan. Na yung mga mismong salita na nakasulat sa ating Biblia ay yung mga mismong salita na nais ng Diyos na ilagay diyan sa kanyang salita. Okay? Divine author, tapos po ay human author. So hindi lamang po sa tao nagmula, ultimately, sa Diyos din. Ngayon, bakit daw tao ang ginamit? Ang tao ay makasalanan. So, kung ang tao ay makasalanan, nagkakamali, so ang Biblia ay meron ding pagkakamali. Again, nagsimula po ultimately ang lahat sa Diyos. At ito nga po yung proseso ng inspirasyon kung saan iningatan ng Diyos at sinigurado ng Diyos na ang lahat ng maisusulat sa Biblia, sa original nitong anyo, ay nagmula sa Kanya. At ang isa pong sagot na kalimitang ginagamit ko dun sa nagsasabing tao ang nagsulat, ang tao ay makasalanan. Ang sagot po kasi nga po, tao yung magbabasa ng Biblia. Hindi po ba? Kung hahanap po tayo ng walang kasalanan, pwede pong gamitin ng Diyos ibon para isulat ang kanyang salita. Wala namang imposible sa kanya. Pero marunong po ba kayo magbasa ng tweet? O kung aso, arf. Hindi ho nyo maintindihan. So ang purpose nga ng salita ng Diyos ay para maintindihan ng tao
kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. So ang ginamit niya ay mga tao na nagsasalita ng lengguwahe ng tao para sa mga nakakaintinding tao ng lengguwaheng pangtao. Okay? Pagkatapos po noon, divine author, human author, tapos po, yan na, original text or scripture. Isinulat na nila talaga. Sa papel man niya, sa papel na ginagamit nila noon, yung tinta na ginagamit noon, na isulat, nagkaroon ng original na kopya ng scripture na pinabasa sa mga tao. Kagaya po ng Pentateuch, kagaya po ng Genesis, Exodus, at lahat mula po sa Genesis hanggang Revelation. Lahat po yan ay merong original na tinta na ginamit para isulat sa original na papel na ginamit nila para maisulat ang salita ng Diyos. Na nakilala natin dati na mga scroll, mga balunbon na papel. Meron pong original na kopya niyan. Ang tanong natin, nananatili pa po ba yung mga kopyang yon? Hindi na. Dahil lahat po ng mga bagay sa mundo kumukupas, nasisira, naaabo. Kasama po yung mga original na text or scripture o yung original na sulat talaga ni na Moises, ni na John, at ni na Pedro na naisulat sa kasaysayan ng sangkatauhan. Okay? Again, lahat ng yan, sa prosesong yan, ay nasa ilalim ng pangangalaga ng Diyos na tinatawag nga po nating inspirasyon. Na makatitiyak tayo na lahat ng nais ng Diyos na ipasulat sa mga tao ay naisulat sa original na text o itatawag po nating scripture. Okay? Yan po yung sealed. Hindi nagbabago, walang dagdag bawas, sinigurado ng Diyos na yan ay kumpleto at kagamit-gamit para sa atin. Ngayon, dadako po tayo dun sa tinatawag nating transmission. Inspirasyon, sunod ay transmission. Ano po yung transmission? Ito na po, yung pagkokopya ng mga original na sulat para magkaroon ng kopya. Ito yung parang tinatawag nating Xerox copy. Pero hindi ho ganun kadali. Dahil nung unang panahon, wala pa hong Xerox machine. So hindi ho lahat ilalagay sa machine tapos makokopya eksaktong-eksakto kung ano yung nakasulat. Wala ho silang ganung technology dati. Anong meron sila? Ito po ay isinasalin nila mano-mano gamit ang sulat din. So yung original na sulat ni Moses ng Genesis, kukuhanin ito at ito po ay gagawa ng unang kopya, ikalawang kopya, ikatlong kopya, hanggang sa maraming kopya para ho magkaroon ng kopya para kahit na yung original na sulat ni Moises kumupas, masira at maabo, ay meron pa ring kopya. Okay? Para ma-preserve yung salita ng Diyos. Yan yung tinatawag po nating transmission. Kinopya yung mga original na text o original na scripture patungo sa bagong papel gamit ang bagong tinta sa pamamagitan ng mga lisensyadong magsalin ng banal na kasulatan. Okay? Yung pinatawag nating pagkokopya o transmission ng original na text. Ngayon, paano po natin matitiyak na yung mga magkokopya, kasi hindi na sila inspired. Ano po? Tama po ba? Dito, si Moises, yung mga ginamit ng Diyos para magsulat, inspired sila. Lahat ng kanilang pagsusulat, ginabayan ng Diyos. Sinigurado ng Diyos na isusulat nila yung eksaktong gusto ng Diyos na isulat nila. Ginabayan yon. Lahat ng stroke, lahat ng pagkilos ng kanilang mga kamay, yung thought sa kanilang pag-iisip, ginabayan ng Diyos. Eksaktong-eksakto kung paano niya nais maisulat ang kanyang salita. Yung pong mga magsasalin, ito hindi sila inspired. Hindi sila kinasihan ng Diyos. Yung kokopya ng Genesis 1, verse number 1, ng pasimula ay nilikha ng Diyos, hindi sila inspired. Sila ay kumikilos, nagsusulat, gumagawa sa pamamagitan ng kanilang sariling lakas, pantao. Ito po, pwedeng magkamali. Okay? Pwede yung magkamali, mapalabis ang sulat, magkamali ng lagay ng tuldok, kasi hindi ho kagaya ng letra natin kasi yung letra nila. Ang letra ho natin madali lang pag A. Sa kanila po, pagka dun sa isang
sulat nila, isang letra nila, kapag lumabis ka ng guhit o nagkaroon ka ng mas mahabang guhit, maaaring mag-iba na yung letra. No? Ganun po yung letra nila dati. So ito po mga ito, pwede magkamali. Intindihan po natin? Yung original text, hindi na yun pwede magkamali, inspired. Sa transmission, itong mga nagsasalin, pwede silang magkamali. Pwedeng mapalabis yung kanilang stroke. Papaano ngayon natin matitiyak na itong mga nagsasalin at yung mga salin, na nakopya ay faithful. Dito po papasok yung tinatawag nating critical text. Ang critical text po, sila po yung lupon o katipunan ng mga tao na bihasa sa mga lengguwahe ng Hebreo at Griego o kung anumang Hebreo at Griego na magsusuri kung ang mga salin na nagawa ng mga taong ito na hindi inspired ay faithful doon po sa salita ng Diyos na original. Sila po yung magsusuri kung ito nga ba yung sinasabi doon sa original na salin. Yan po yung mga kritiko o critical text. Okay? Sila po yung kumbaga matawag nating agency kung saan sinasala nila kung yung mga naisalin na kopya ay faithful at talagang yun yung original na salin. So natapos po tayo dun sa ating transmission, inspirasyon at saka transmission. And by the way po, dyan po sa mga salin na yan, hanggang doon sa critical text natin ng sinaunang panahon, yan po ay nasa lengguwahe ng Hebreo, Aramaic at saka Greek. Yan po yung mga lengguwahe na kung saan ang bansang Israel ay na-expose at naging common na lengguwahe sa kanilang bansa. Okay? Ngayon po mula doon, inspirasyon at saka transmission, dito na po tayo dadako sa translation. Ito na yung salin ay hindi na kagaya ng original na Hebrew at saka Griego. Dito magbabago na talaga completely yung mga letrang gagamitin. Ito na binatawag nating translation and interpretation. Na sa wika ay magiging English na. Intindihan po natin? Magiging English na sila. So magmumula pa rin dun sa critical text kung saan wala na po yung original. Ito yung critical text na mga kopya ng mga salin na siniguradong faithful dun sa original na scripture. At ito po ngayon yung itatranslate o ililipat sa wikang Ingles. Tinatawag po natin silang mga translator o translation committees. No? Sila na yung eksperto naman sa lengguwahe ng Hebrew at saka Greek at eksperto din sa lengguwaheng Ingles o sa lengguwaheng kung saan man sila nakatira para maisalin sa kanilang sariling wika. At dyan po tayo nagkaroon ng English translation na naibigay sa atin ng mga modernong tagapagbasa ng banal na kasulatan. So, sana nasundan natin yung pong proseso ng pagbibigay ng banal na kasulatan, ng pagkokopya nito para mapanatili yung banal na kasulatan, at saka po yung pagsasalin nito sa mga lengguwahe kung saan mababasa ito ng mga modernong tagapagbasa, modernong tagapakinig ng kanyang salita. Pakinggan niyo po ang sinasabi ng 2 Timothy chapter 3 verse number 16. All scripture is God-breathed and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. Yan po ay nasa wikang Ingles. Nasisabi po diyan, ang salita ng Diyos ay mula sa kanyang paghinga. Nagmula mismo sa kanyang bibig. Yan po yung ating inspiration. Sabi naman po ng ating confession, the Old Testament in Hebrew, which was the native language of the people of God of old, ang Hebreo daw po ang lengguwahe ng mga sinaunang bayan ng Diyos. And then the New Testament in Greek, yung panahon ng bagong tipan, sa panahon ni John the Baptist ng Panginoong Yesus sa mga apostol,
Ang common na lengguwahe noon ay Griego, which at that time of the writing of it was most generally known to the nations. Ito yung mga common na lengguwahe. Being immediately inspired by God and by His singular care and providence, kept, pakinggan niyo po yan, nakikita niyo po, pure in all ages. All are therefore authentic, so as in all controversies of religion, the church is finally to appeal to them. Yung original na salin, yung original na sulat ay napangalagaan ng Diyos at sa kanyang probidensiya ay napanatiling pure. At yun yung eksaktong salita ng Diyos na nais siyang i-share sa atin. But, verse number 15, because these original tongues are not known to all the people, hindi, yung mga original na lengguwahe nyo na hindi pamilyar sa lahat ng tao, and interest in the scriptures, and are commanded in the fear of God to read and search them, therefore they are to be translated. Sabi po sa 17, they are to be translated in the vulgar language of every nation unto which they come. So kahit po yung ating confession ay nagpapahintulot at iniuulit na dahil nga po ang salita kung papaano na isulat ang Biblia ay hindi pamilyar sa mga modernong tagapagbasa at tagapakinig ng kanyang salita, ito po ay maaaring maisalin sa lengguwahe kung saan may uunawaan ito ng mga taong nakikinig. Para saan daw po? Verse number 18, that the word of God dwelling plentifully in all, they may worship Him in an acceptable manner, and through patience and comfort of the Scriptures may have hope. So walang pag-asa, walang pagkaunawa, walang pagkaintindi sa salita ng Diyos kung hindi ito mauunawaan. So ang purpose at reason at motivation para po sa pagsasalin ay para maunawaan ito ng mga tao na hindi pamilyar sa lengguwaheng kung saan original na naisulat ang ating Biblia. Tandaan niyo po na sa kasaysayan, mayroong higit sa 5,000 manuskrito. Ang manuskrito po ay yung mga kinopyang sulat kamay. Ito po yung tatawag, nandoon po ito sa transmission kanina, ng kabuuan o bahagi ng bagong tipan hanggang sa kasalukuyan. Ibig sabihin, nananatili pa. Meron hong mga archives ng mga sulat kamay na salin o transmission hanggang sa kasaysayan ng ating panahon. Tungkol naman sa lumang tipan noong 1947, 2 years pagkatapos ng World War II, ay natuklasan ng mga manuskrito na Hebreo ng mga aklat ng lumang tipan sa mga yungib ng Qumran. Ito po'y malapit sa Dead Sea. Ang mga ito ay tinawag na Dead Sea Scrolls na pwede nyo pong mai-research sa internet at ibibigay po sa inyo ang eksaktong pakahulugan. At naglalaman ng bahagi ng halos bawat aklat sa lumang tipan. Bago madiskubre ang mga scroll na ito, ang pinakamatandang manuskrito ng lumang tipan ay mula pa noong 800 to 900 AD, nung unang mga siglo. Sa madaling salita, ang ilan sa mga kopyang natagpuan noong 1947 ay 1,000 taon na mas matanda kaysa sa anumang natuklasan. So yung pong mga transmitted na mga kopya na sulat kamay mula doon sa original na sulat ay meron pa rin po tayong kopya hanggang sa panahon natin ngayon. So ang mga autographs sa English, iyan po yung tinatawag nating original text or scripture. Meron po kayo maririnig ng mga ngaral nagsasabing autograph. Pag sabi po natin autograph, yun po yung original na nagmula sa sulat ng mga original na sumulat ng Biblia. Ito po yung mga sulat ni Moses. Pag sinabi naman po nating manuscripts, ito na po yung mga handwritten copies ng original na text. Bilang summary po, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga taong mayakda na sumulat ng original na teksto sa pamamagitan ng inspirasyon. Ang mga original ay kinopya, tawag po nating transmission. Sinikap ng mga tagasuri ng teksto na matukoy kung aling mga kopya ang pinakamalapit sa orihinal at mula rito ay nabuo ang isang makabagong critical edition. Ibig sabihin, nasuri na bago ito na-compile o bago ito sinabing ito nga yung kopya na mapapagkatiwalaan natin.
Pagkatapos nito, nagsimula na ang mga tagasalin, mga translators, na isalin ang kahulugan ng banal na kasulatan patungo sa ating sariling wika. Latin, English, and then Filipino. Upang marinig natin ang tinig ng Panginoon na nangungusap sa pamamagitan ng kanyang salita. Ngayon naman po ay dadako tayo sa dalawang pangunahing pamamaraan sa pagsasalin. Dito na po tayo magiging parang direkta na mga makakapag-benefit po sa atin. Yung paraan ng pagsasalin. Dito, hindi na po natin pinag-uusapan ang inspirasyon at saka transmission. Ang pinag-uusapan na po natin ay translation and interpretation. Mula dun sa original na lengguwahe, ililipat na ito sa lengguwahe natin. Okay? So, kailangan nyo po munang tandaan na walang dalawang wika na eksaktong magkapareho. Sa English, rice. Sa Tagalog, kanin, bigas, bahaw, tutong, marami. Ano ho? So, wala hong eksaktong magkapareho na wika. Alam niyo sa English, alam niyo sa Tagalog, kung kayo ay sumubok na mag-Tagalize ng isang English sentence, isang English paragraph, makikita nyo na mas mahaba lagi kapag ka naisalin sa Tagalog. Dahil wala ho talagang word for word na eksakto lagi. Meron pong ilan, pero hindi lahat. Kung merong 1,000 words ang English, pag isinalin sa Tagalog, hindi 1,000 words din. Lagi yung meron ng mga ganyan. Kahit saan pong wika. Ang bokabularyo ng dalawang wika ay maaring magkaiba sa laki o dami ng mga salita. Iba't iba rin ang paraan ng bawat wika sa pagbuo ng mga parirala, sugnay, at pangungusap. Meron din pong magkakaibang estilo ang mga wika. Halimbawa, ang sophisticated Greek ay madalas gumamit ng pandiwang nasa tinig balintayak o yung passive voice. Na laging, pag sinabi natin passive voice, yun pong pinatutunguhan ng aksyon ay nakapassive siya. Sa kanya ginagawa yung aksyon. Samantalang sa English, ganun din po sa ating Pilipino, binibigyang diin naman yung tinig na tahasan o yung active voice o kung sino yung gumagawa ng aksyon. Pagdating naman po sa Hebreo, yung kanilang mga tula o yung mga poetry na literature, ay minsan gumagamit ng akrostikong pang-ayos. Halimbawa po yung alphabet. Hindi ko alam kung napag-aralan nyo na yung Psalm 119. Ngayon po bawat parirala, bawat paragraph, bawat kabanata, bawat talata ay nagmula sa kanilang mga bawat letra. No? So meron hong mga ganyan-ganyang mga estilo o meron po mga ganyan, tatawag po natin na nuances. So, kailangan maitanim natin ito sa ating isip para mas maging maunawaan natin. Yun po yung dalawang approach sa pagsasalin ng salita ng Diyos. So yun na nga po, meron lamang dalawa. Ang una ay yung formal approach. Ano po pag sinabi nating formal approach na pagsasalin? Original papunta sa English o original papunta sa Tagalog. Ang formal approach ay word for word translation. Ibig sabihin sinisikap na kung anong mga salita lamang ang nandoon sa talata, yun lamang ang itatranslate word for word, salita per salita, letra per letra sa natibong lengguwahe. Halimbawa sa salitang in the beginning, meron lamang pong in the beginning, 3. Sa Tagalog po ay sa pasimula. 2 na sa Tagalog. Pero makita natin, siya ay faithful doon po sa translation na sinisikap i-translate yung kada salita doon po sa salita na natibo. Yan po yung tatawag nating word for word translation. Kung merong 10 salita, ang isang verse sa Hebrew, 10 salita lamang din, strictly, itatranslate sa English o itatranslate sa Tagalog. Unless, kailangan talagang dagdagan para makatulong. So yung pinatawag nating formal o complete equivalence. 10 salita lang din ang
gagamitin sa lengguwahe. Ang ikalawa naman po ay more functional approach. Pag sinabi naman po nating functional approach ay phrase for phrase translation, dynamic or functional equivalence. Halimbawa po merong salita sa Greek o sa Hebrew na walang eksaktong salin sa Tagalog o sa English. Gagamit sila ng mga 2 o 3 salita para maipaliwanag o maisalin yung salitang ito. Ano po? So, naisip ko pong halimbawa nito ay sorry po, hindi ko na ilagay dito yung chart. Pero ang titingnan po natin sa Hebrew, ang in the beginning, ito po ay nasa 3 salita, 3 letra kung ating hahati-hatiin. 3 lamang din po yung translation. Pero meron po mga salita sa original na dumadami pag isinalin po sa English o isinalin po natin sa Tagalog. Nandiyan po yung mga example ng mga English translation. Nandiyan po sa pinakakaliwa yung pinaka-formal o yung talaga pong eksaktong-eksakto na word-for-word translation. At sa pinakamalayong kanan naman ay ang more functional, kung saan isinasalin ang isang parirala sa katumbas na parirala na mauunawaan ng natibong lengguwahe. So, meron huyang malaking pinagkaiba. Sa more functional, dito ho ay nagkakaroon na ng maraming mga dagdag na salita, pero ang layunin at motibo ay para maunawaan yung salitang yon o yung phrase na yon na naisulat sa original. Yun po yung layunin. Pero hindi ito eksaktong-eksakto na isang salita para sa isang salita. Kailangan din po nating tandaan na bukod sa 2 pangunahing paraan ng pagsasalin, maaari din po kayong makatagpo ng mga Biblia na tinatawag nating paraphrase. Ang paraphrase po ay hindi salin mula sa original na wika. Hindi po ito ikino-consider na translation. Dahil ang paraphrase po ay karaniwan nitong ipinapaliwanag ang kahulugan sa halip na literal na isalin ang teksto. So yung gumawa po ng paraphrase, babasahin niya yung Genesis 1 at kung ano yung kanyang pagkaunawa doon, yun yung kanyang isusulat na Genesis 1. Itatawag po natin itong paraphrase. Okay? Meron po mga, di ko po alam kung familiar kayo sa The Living Bible sa English. Ang nag-paraphrase po noon ay isang ama at ang dahilan kung bakit niya pinaraphrase ang Bible ay para maunawaan ng kanyang mga musmos na anak. Hindi po siya translation, siya po ay paraphrase. Okay? Kung ano yung pagkaunawa ng tatay at kung ano yung nais niyang maunawaan ng kanyang anak, yun yung kanyang isinulat sa The Living Bible. Sa pagpili naman po ng salin, sabi po dyan ay pumili daw po tayo ng translation. Ito po yung suggestion ni Duval and Hayes. Na pumili daw po tayo ng translation na gumagamit ng modernong English. O sa atin po ay gumagamit ng modernong Tagalog. Dahil ang dahilan nga daw po kung bakit tayo nagbabasa ng Biblia ay para ito'y ating maunawaan. So kung magbabasa kayo ng Biblia na hindi nyo mauunawaan dahil masyadong sinauna ang English o masyadong sinauna ang Tagalog, hindi rin po ito makakabuti para sa inyo. Yan po yung kanilang suggestion. Ikalawa, pumili daw po kayo ng translation na ito. Although moderno yung salita, nauunawaan nyo yung lengguwahe, pero dapat ito pa rin po ay nakabase sa original na Hebrew at saka Greek. No? So, oo, nauunawaan natin yung binabasa natin, pero kailangan
ito ay faithful mula dun sa original na salin o mula dun sa original na kopya. Nandiyan po yung mga sources, inilagay ko rin po dyan mula sa libro, yung pong mga critics, yung standard text nga po ay yung Old Testament in yung Biblia Hebraica o BHS, and para naman po sa New Testament, ito po yung mga subok na at kilala na mga salin o kopya na nasuri, na faithful sa original na pagkakasalin. Para naman po sa New Testament, nandiyan po yung United Bible Societies, Greek New Testament o GNT, o di kaya naman po ay yung Nestle-Aland's Novum Testamentum Grace. Then ikatlo, magbigay daw po tayo ng pansin dun sa papaano ito na i-translate. Kung ito daw po ay tinranslate lamang ng isang tao, maaari po tayong magdalawang isip. No? Isa lamang yung nagsalin. Ibig sabihin, wala siyang sinanggunian. Walang lupon, walang sanggunian na nagsalin. Siya lamang. So, tingnan nyo din daw po yun. Pag bibili kayo ng Bible o pipili kayo ng mga Bible sa internet, ayun yung pong gagamitin sa inyong pag-aaral o devotion. Mas maganda daw po na ang salin na ating gagamitin ay isinalin sa pamamagitan ng maraming mga tagasalin. Ibig sabihin, marami pong mga nagtulong-tulong para maisalin, para mas maging faithful sa pagsasalin ng Biblia. Kaya nga po sinasabi ng Biblia, mas maraming counsel, mas maraming mga payo, doon ay merong kaligtasan o merong pagiging safe, merong safety. So hamon po para sa atin, mahalaga na mayroon kang kamalayan tungkol sa pagsasalin ng banal na kasulatan. No, makatutulong ito para mas maging tiyak tayo na itong salita ng Diyos na ating binabasa ay tiyak na nagmula sa Kanya at iningatan niya para sa bawat isa sa atin. Kagaya nung atin pong nakita sa Genesis 1 na mahalaga ang salita ng Diyos para sa Kanyang bayan. Dahil doon natin nakikita ang Kanyang katapatan. At nakikita natin kung sino ang ating Diyos. Ikalawa, maging mapagpasalamat naman tayo sa ating Diyos dahil sa ang Kanyang mga salita ay naisalin sa lengguwahe na ating mauunawaan. No? Salamat po sa Diyos. Hindi po ba? Alam niyo po ba na merong panahon sa kasaysayan na bawal isalin ang Biblia sa English? Kaya po ang Biblia ay binabasa sa Latin at walang kamalayan ang tao kung ang paliwanag o exposition nung tagapangaral sa pulpito ay faithful. So kung ano lamang sabihin nung tagapangaral, wala silang kakayanan na yun ba ang sinasabi? Yun ba ang ibig sabihin ng talatang ito? Hindi kagaya natin sa panahon natin ngayon na ang bawat nangangaral ay pwede na nating masuri kung yung kanyang ipinangangaral ay yun nga yung nais sabihin ng banal na kasulatan. So salamat po sa Diyos sa pagbibigay sa atin ng naisalin na salita ng Diyos. Ang ikatlo, ito hamon po para sa ilan sa atin, maaring isa sa atin ay tawagin ng Diyos para sa pagsasalin ng kanyang salita. No? Maaring isa sa inyo o dalawa ay maging translator sa lengguwaheng Filipino o Visaya o Waray o kung ano mang Ilonggo o kung ano mang salita kayo eksperto. No, wag niyong sayangin yung pagkakataon. Kung kayo ay tatawagin ng Diyos dito dahil magiging kagamit-gamit kayo para sa mga kababayan natin na mga Pilipino na hindi na isalin yung Bibliang natin sa kanilang lengguwahe. Malay niyo po, ano po? Dahil tandaan natin sa kabila ng maraming magagandang salin ng Biblia, na meron pa rin po tayo, na meron tayo ngayon, wala pa rin perpektong salin. Bukod pa rito, ang mga wika ay nagbabago sa paglipas ng panahon. Dahil dito, kailangang patuloy na magsumikap ang mga tapat na scholar
at linguista upang maipahayag ang mensahe ng orihinal na teksto sa wika na maiintindihan ng mga tao. No? So kung magaling po kayo sa pagbabasa, pagsusulat, sa ulo nyo ang dictionary, at mahilig kayo sa mga salita, malay nyo po tinatawag kayo ng Diyos para sa pagsasalin. So, itong assignment na ito, na nandoon po sa book, ay gagamitin na po natin para sa ating discussion. So, sagutin nyo daw po sa mga sumusunod na tanong. Sang-ayon daw po ba kayo na ang Biblia ay isang aklat na parehong nagmula sa Diyos at sa tao? Bakit o bakit hindi? Then ikalawa, ano ang tinatawag na textual criticism? At paano maaari magkaroon ng mataas na pagtingin sa kapangyarihan at otoridad ng kasulatan at positibong pagtingin sa textual criticism ng sabay. Then ikatlo na suggestion ko po na pwede niyong itanong ay alin sa dalawang paraan ng pagsasalin? Formal o functional ang komportable kayong gamitin sa inyong mga personal na devotion, sa inyong mga pag-aaral, at bakit po iyon ang inyong napili. So, nagbigay na po ako ng suggestion ng mga tanong para hindi ako mabibigla sa inyong mga tanong. So, hanggang doon lamang po yung ating pag-aaral sa chapter number 1 tungkol sa Bible translations.